Saan ka makakita ng 600 NT na dorm, di ba? Dito lang yan sa AUO. So tara, tingnan natin kung anong mga makikita sa aming dorm. Pasok po kayo sa aming door. So ano nga ba yung mga makikita natin amenities ng AUO dormitory? Ang AUO dormitory lang naman yung mayroong 600 NT lang na payment sa aming mga OFW na nagtatrabaho dito sa AUO. Alamin natin kung worth it ba talaga yung 600 NT na binabayad namin sa AUO dormitory. Ang AUO dormitory ay merong gym, basketball court, 7-Eleven, ATM, Pinoy store, barbershop at laundry sa loob. Kulang pa ba? Tara, dagdagan natin. Simulan natin sa first floor pagpasok ng entrance. So lahat dito gumagamit ng HID card, then yung swiping card or tap card na ginagamit para sa pag in and out sa dorm. Tapos ang bubungad agad sa'yo is yung mga portrait painting na nandito sa wall na yun agad yung makikita mo. Meron nga dito yung Hugis map ng Taiwan na may picture ng lahat ng lugar na nandito sa Taiwan. Kaya kung balak mong tumagal dito or hindi ka magtatagal, make sure na napuntahan mo tong lahat ng lugar na to kasi ay, ang gaganda, promise. Lobby na pwede mong tambayan pero hindi pwedeng higaan. So hanggang upo ka lang dyan. Kulang pa ba? Meron tayong 3 vending machine na kapag nagutom ka pwede kang bumili. Tapos pwede mo na rin kainin dito sa tables na nandito. Bukod pa dyan is meron dito sa unahan na gym. Sa loob ng gym is makikita mo naman yung iba't ibang klase ng gym equipment, treadmill, barbell, or di kasi ako marunong kaya hindi ko alam mga tawag ng mga to. Pero meron din sila ditong billiard board ba tawag doon? Pwede ka maglaro dyan. Meron ding telephone na para sa lahat. Magbabayad ka nga lang dito na 10 NT. Hindi ko alam. And elevator. Elevator kasi sa pagkakaalam ko nasa 9th floor tong building na to. So meron tong dalawa. I'm not sure 2 or 3 building na magkakadikit. At sa bandang dulo naman ng elevator ay merong red telephone na connected sa my company. And syempre, sa labas, sa right side merong smoking area para sa mga naninigarilyo. And sa left side naman is garbage area. Sa garbage area naman is napaka-higpit nila dito. Kasi kailangan mo mag-segregate ng mga basura mo. Like yung cans, bottles, cartons, and mga waste and other trashes is separate sila sa isa't isa. Hindi ka nga pala dito pwedeng basta-basta magtapon lang ng hindi nagsasegregate kasi lagot ka. May CCTV doon. Dako tayo sa taas. Sa second floor naman is makikita mo dito na meron tayong basketball court, tennis court na sama-sama na sila. Event hall din to kapag merong event sa dorm na pakulo nila like yung liga and mga other events dito ginaganap. Dako naman tayo sa may babang area. So B1. Ito yung B1 or basement 1. Ang makikita dito is yung 7-Eleven, laundry, Pinoy store, KTV bar, and barbershop. Simulan natin sa Pinoy store. Sa Pinoy store is makikita mo dito lahat ng uri ng pagkain. Makakabili ka dito ng kanin, number 1. Kanin yung madalas ko bilhin dito. 10 NT and 20 NT. Tapos sa next room ng Pinoy store is yung parang grocery store nila. Pwede ka kumuha dyan ng food. Tapos ipaluto mo dun sa kabila. Number 2 is yung 7-Eleven store. Dito pwede ka magpadala through app. Papaiskan mo lang sa kanila. Ito din si ate yung mabait nating bantay sa 7-Eleven. Pinakita niya nga sa akin kung gaano kadami yung parcel na meron dito sa 7-Eleven ngayon na pinadala ng mga nandito sa dorm. Then number 3 is ATM. Hindi na kami lumalabas kapag salary day na. Lahat na lang kami is nag-aabang na lang dito sa labas para mag-withdraw. Pwede ka rin dyan mag-deposit. I'm not sure paano. Number 4 is laundry. Meron tayo ditong laundry. Wash and dry. Pwede ka mag-washing. Then after, pwede ka mag-dryer. Sa washing is 20 NT. Then dryer is 10 NT per 40 minutes. Kung ayaw mo naman magbayad ng 10 NT para sa dryer, pwede ka mag-go dryer na machine dito na free naman tong gamitin. Sa laundry, makikita mo din pala dito yung halimbawa wala kang
10 NT na coin. So, pwede kang magpabarya dito. Kung meron kang 100 NT na papel, ipapabarya mo dito sa coin changer. And kung wala ka namang sabon or detergent, pwede kang bumili dito. Hindi ko alam kung magkano. Kailangan may lalagyan ka lang dapat. Number 5 na ba tayo? Is KTB bar. Pwede magkumanta dyan. Kaya nga KTB bar eh. And number 6 is haircut. Pagupitan. So meron kaming pagupitan dito. Merong dalawang machine na pwede kang umupo at magpa-massage. Massaging machine ba tawag dyan? Meron din dito sa B1 na launch. Launch ba to? Paano babasahin yan? Kung gusto mo lang mag-relax or gusto mo ng tahimik na lugar, pwede ka dito. Para siyang mini library na merong mga libro pero hindi mo kayang basahin. Huwag ka nang magbasa. Pero nandito yung tables na pwede mong tambayan or may activity nga pwedeng gustong gawin. Pwede mo siyang gawin dito. Nandito nga si ating idol, Idolin. Gumagawa siya ng art para sa event. Tapos meron din dito mga tables na hindi ko alam bakit ang liit nito. Wala namang bata dito. Ganda nga mag-relax dito. Maupo-upo ka lang dito gaya nitong ginagawa ko. And yun, ikot naman tayo sa iba. Syempre meron ditong mga tables na pwede mong gamitin kapag bumili ka ng food at gusto mong kumain dito at ayaw mo sa room. Kailangan mo nga lang linisan bago ka umalis. Then, each of the floor ay mayroong CR na lalaki and babae. First floor, second floor, and even dun sa B1 is merong CR. Yan. And syempre, mga rooms sa lahat ng floor. Gagawin nating separate video yung room tour since yung room namin is hindi kaaya-aya ngayon. So, ayun lang. Sa palagay nyo ba worth it yung 600 NT na binabayad namin monthly or hindi? Di ba? Tara, apply na. Hiring kami sa AUO. Check nyo na lang sa Facebook. Search nyo AUO Hiring. Thank you and God bless. So yun lang. That's all for today's video. Hope you like. Please follow my page sa Facebook and subscribe to my YouTube channel for more video like this. Yun lang. I'll see you guys on my next video. Peace.